Grabe to! Nako, ito ang balitang di pinalabas ng bias media. Nabulabog na lahat. Ayan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kabayan, palike naman po ng ating video mga karibin natin. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan. At eto nga mga kabayan, ito pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, nako, COMELEC Chairman Erwin Garcia maring itinanggi ang paratang na tumanggap ng maletang pera mula kay Saldico. Aba, isa lang po ang masasabi ko mga kaubayan, no? Lahat po ng nabanggit, lahat po ng nabanggit doon sa affidavit ng 18 Marines, di ba? Lahat po sila ni isa, wala pong umamin. May kasabihan nga po tayo mga kaubayan na ang magnanakaw ay kailanman ay hindi aamin mga kaubayan. Okay? Sino-sino po ba yung sinasabi ko? Nako, ito pong si Soto, di ba? Hindi rin umamin. Nabigyan din pala si Soto mga kaubayan ng maleta. Itong si Father Plave, di ba? Hindi umamin. Itong si Trillanes, hindi umamin. Itong si Abante, hindi umamin. Silang lahat ay hindi po umaamin mga kaubayan doon sa akusasyon. Pero, malalaman din po natin ang totoo mga kaubayan pag naumpisahan na yung investigasyon dyan. Kasi lalabas naman ang totoo kung sila ba ay nagsisinungaling o sila po ay nagsasabi ng katotohanan. Pero ito feeling ko talaga totoo to no? Totoo itong mga sinasabi nila. Bakit mga kaubayan? Kasi nagko-connected sa Saldico, dito kaya Sergeant Orly Gutesa, di ba? Konektado po yung kanilang mga statement. At eto pa ang kinakabahan ako mga kaubayan Kasi po, wala na tayong balita tungkol kay Saldico. Itong mamang ito mga kaubayan, no? Yung isa nandun sa kabila, okay? Si Saldico. Wala na po tayong balita. May plano po ba talaga silang ibalik dito si Saldico or ang plano nila ay doon na lang si Saldico? Diba? Kasi isang tao lang po ang magpapatunay ng lahat ng ito. Lahat ng sinasabi ng mga Marines, no? Iisa lang po, walang iba kundi si Saldico. Nasaan na nga ba si Saldico? Anong update kay Saldico? Diba? Pauwiin nyo na dito nang matapos na ito. No? Si former Congressman Arnie Teves, pinagtiyagaan ninyo, di ba? Napauwi ninyo ng Pilipinas si former Congressman Teves. Ngayon si Saldico po ang hinahanap at gusto nating pauwiin dito sa Pilipinas. Wala, mga kaubayan, no? Wala na tayong update. Nako, Saldico Kumusta ka na? Buhay ka pa ba? Buhay ka pa ba? Humihinga pa ba? Wala na tayong balita Iwan ko lang, ako lang ang hindi nakakabalita. Balitaan niyo naman ako kung anong balita kay Saldico, mga kaubayan, no? Itong si Abante, no? Si Abante naman po mga kaubayan, ginagamit pa yung Biblia, no? Ginamit pa, may mga verse pa siyang binabanggit sa kanyang dahilan, no? Wag ka daw mag-aakusa nang wala kang ebidensya. Makikita natin kung walang ebidensya, Abante Wag ka munang magsalita ng tapos. Nagsisimula pa lang ang 18 Marines. Hindi lang 18 Marines mga kaubayan. At mayroon pang 12 pa. Yung 18 part 1 pa lang. May 12 pa mga kaubayan ayon po kay Senator Amy Marcos. Okay? Sana lumabas ang katotohanan kasi talagang inayupak. Talagang pinagloloko tayo dito ng gobyernong ito. Biruin mo, lahat ng ahensya yata ng gobyerno merong maleta no? Kung makapagbigay kayo ng pera, parang sa inyo parang hindi galing sa taong bayan, parang sa inyo talaga yan Grabe, ito pong naging komento patungkol dito mga kabayan. Sabi po dito ni Christopher, sino ba naman ang gustong umamin? Maski na ako.
Pag binigyan ako, sasabihin ko rin na hindi binigyan. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Ikaw sa tingin mo, ayon po kay Rick ikaw sa tingin mo, umamin ka ha si Garcia? Siyempre hindi, kahit si Poncio Pilato pa ang mag-imbestiga, kahit panitan pa si Garcia, hindi umamin yan. No? Kasi wala talagang magnanakaw na aamin mga kaubayan. No? Ito pa nga ang matindi. No? Ito po ang matindi sa atin ngayon mga kaubayan. No? Kasi kahit anong pag-iimbestiga, kahit anong ebidensyang ilatag natin dito sa administrasyong ito, no? Wala pa rin mangyayari. Dahil lahat po sila ay paldong-paldo sa administrasyong ito. Kaya kailangan nila magsinungaling, kailangan nilang pagtakpan ng isa't isa, mga kababayan. No? Kahit anong ebidensya pa yan. Kahit pa siguro ang Panginoon na ang magsabi sa kanila, magdi-deny pa rin ng mga inayupak na to eh. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At sa ibang balita naman po mga kababayan, patungkol naman po ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nako, eto na. Tapos na. Sabi po dito sa balita mga kababayan, ang balita ngayon, National Unity Party, hindi pabor sa impeachment laban kay BP Inday Sara. Sabi po dito, ang National Unity Party na isa sa pinakamalaking grupo sa Kamara ay nagsabing ang mga miyembro nito ay malamang na hindi boboto pabor sa impeachment laban kay BP Sara maliban kung may lumabas na bagong ebidensya. Ay nako. Anong bagong ebidensya ang sinasabi ninyo? Ayan kayo, wala na talaga kayong pag-asa. Yung pinakamalaki palang grupo dyan, ayaw nang bumoto to impeach Vice President Sara Duterte. Kasi nag-iisip din siguro sila na malapit na ang eleksyon No? So, paano ba yan? Tuloy na ang pagiging presidente ni BP Sara sa 2028. Palakpakan po natin. Kahit kasi anong gawin din naman ninyo, no? Kung wala talagang ebidensya, wala rin kayong magagawa. Tulad rin ng mga against sa gobyernong ito, no? Kahit anong gawin natin na eto na talagang ebidensya, dahil marami nga sila, wala pa rin. Diba? Ay nako. Anyway, ito po ang sabi dito ng ating mga kababayan, sabi po ni Josh, ubos na po budget ng Pinas, nangutang na nga ulit. Huwag na po tayo hihirit ng additional maleta. Lubog na tayo sa utang, please lang po, tigilan na ang pamumulitika. Ayan. Si BBM Garcia Buying Rimulya ang dapat nyo impeach nang umayos at matigil na kaguluhan at umunlad ang ating bansa. Correct. Malabo talaga pag walang maleta. Ayan. Baka hindi nabigyan pa ng maleta, pahabol na lang yung maleta mga kababayan Boboto yan pag may lumabas na bagong maleta. Bakit ba trending itong maletang ito mga karabo natin? Maleta lang hinihintay nila bago sila pumirma. Aray ko po. Sa bagay, nakita niyo po ba yung list, no? Doon po sa statement ng mga Marines, no? Puro halos lahat congressman no? Ang binigyan ng maleta. Oo. Loyalista pa rin ba kayo ni Bangag kahit ninanakawan ng ating bansa ng maleta kung ibigay sa mga kaalyado? Ayan na. Kayo mga kababayan, ano po ang inyong opinion patungkol dito? Just comment down below at ito, pasadahan na po natin ang video ito mga kababayan. Ito na po. Comelec, paldo, tumanggap ng maleta. Garcia! Hello Garcia! Totoo ba yan? Pangatlo, Trillanes, pinagkakitaan ang ICC. Isa pa to, mga team payaman. Kaya hindi ko talaga kayo palulusutin kasi ang hirap makahanap ng mga videos na cut version. Pero buti na lang meron tayong edited version na nakat na, cut version nitong tong 18K.
So pag-usapan natin. Hindi ko talaga kayo palulusutin kasi hindi ito binabalita ng media ng mainstream media. Yung mga malalaking media. So kailangan magtulong-tulong tayo, ikalat po natin. O ito, Comelec tumanggap din ng maleta. Attorney, Baligod. Baka ma-interview namin, ulitin ko ma-interview namin ito sa SMNI. Abang-abang lang. Tingnan natin Tingnan natin ang availability. Baka kung hindi papatayin, kaya lang baka patayin. Hindi natin alam. But anyway, may God protect you. Pati sa Comelec, nadedeliveran ng mali-malitang pera. Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Yan, kita mo Comelec, nadideliveran ng mali-maleta. At alam ito ni Tito Soto. Kaya naman nakakapagtaka, di ba? Ako nagulat talaga ako. Si Bong Revilla natanggal. Siya yung consistent doon. Tapos ang pumasok si Bam Aquino at si Kiko. Sa survey wala naman sila. Di ba? Nakakapagtaka. Garcia. Tingnan mo nga. Patunayan mo nga. I-discredit mo nga ito. Sumagot ka nga na tumatanggap ang Comelec ng mali-maleta. Dapat neutral kayo. Dapat hindi kayo tumatanggap ng pera. Para saang purpose tumatanggap kayo ng mali-maletang pera? Di ba nakakapagtaka? Biglang lumusot si Kiko. Tsaka si Bam number 2 pa. Hindi lumalabas sa survey. Biglang number 2. Wow, ano to? Lokohan? Para ano? Ako nakita ko. Anong purpose? Bakit kailangan ipasok si Bam tsaka si Kiko? Para kampihan ng pinklawan si Bongbong Marcos. Kain suka. Since kinain ng pinklawan ng suka ni Bongbong Marcos, kailangan kainin din ni Bongbong Marcos yung tae ng pinklawan. Deritsaan na po tayo. So, pinapanalo. Number 2 pa. Alam nyo kung bakit naging number 2 si Bam? Kahit hindi siya lumalabas sa survey. Alam nyo kung bakit? Kasi nung 2022 election, number 1 si Robin. Nung 2025, number 1 si Bongo. So that speaks a lot. Parehas DDS, parehas dikit ni PRRD number 1. Ibig sabihin, it shows the people mahal ng tao si PRRD at ang Duterte. Kailangan nilang gawing number 2 si Bam para hindi halata. Kasi nga naman, kung number 1 si Bongo, tapos number 1 si Bato, number 2 si Bato, at puro DDS yung nasa top 5, magbubukang tae talaga si Bongbong. Nagigets ninyo? So, para maniubra, ito nangyari. Tumanggap ng mali-maleta ang Comelec. Alam daw ito ni Tito Soto. At number 2, si Bam. Wow. Palakpakan naman dyan. Yan ay aking opinion. At marami pong nagsasabi niyan. Marami. Ilang milyon yung overvotes. Diba? Ang tindi nitong Comelec. Sabi ko sa inyo, ang daming yumaman Ito pa, isa pang yumaman to. Pag-usapan din natin. Ito, diinan natin to. Hindi nyo ba napapansin bakit atat si Trillanes sa ICC? Sa kanya pala dumaan yung pera. 200 million. Hindi natin alam kung pinambabae nila. Basta pang happy-happy daw. Pa-hotel, pagkain. Di ko alam kung magkano kinulimbat ni Trillanes dyan. Di natin alam magkano ang ibinigay, magkano kinulimbat ng ICC. 200 million. Ulitin ko. Dollars. Nagpapalit ng pera.
sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. 2 million dollars. No, $2 million. Sorry. Ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Okay. Habang hawak yung $2 million, ang ini-interview lang ng ICC, yung mga witnesses ni Trillanes. Alam naman natin si Trillanes, may ano din yan. Ha? Hindi ko alam kung ano nakikita niyan. Parang kung sa Pilipinas o sa mundo ba nakatira yan si Trillanes, mayroong nakikita na hindi nakikita natin. But anyway, dapat yan, yung ICC balance. Kung pina-interview si Trillanes, dapat nag-interview din kayo ng iba. May in-interview ba kayo ng iba? Di ba? So paano kayo So ang problema dito mga kaubayan, naging bias po ang naging bias po yung ICC. Supposed to be, hindi lang po dapat mga biktima ang kanilang ini-interview. Maging yung hindi biktima dapat, yung mga ordinaryong Pilipino, sasabihin nila, oh, totoo ba ito? Ganito ba? Ano bang mga reaksyon ninyo dito sa nangyayaring ito, di ba? Para malaman nila mga kaubayan na mas marami po ang nagmamahal kay former President Duterte. Di ba? Yung in-interview lang nila, talagang galit talaga yung kay former President Duterte. Galit si Trillanes kay Duterte. Bibigyan lang yun ng mga strip, di ba? Kung ako sa inyo, ulitin nyo yung ICC na yan. Pumunta kayo ngayon sa Pilipinas at mag-interview mo bawat isa, no? O pagpasama kayo sa DSWD. Nationwide. Tanungin nyo bawat isang bahay kung ano ba talagang totoo. Yun di ba? Para, yun lang, wala nang investigasyon. Kung sabihin sa resulta na talagang ganun talaga si Duterte, ang samang tao. Ikulong nyo na dyan. Huwag nyo nang pauwiin kung yun po ang sasabihin ng taong bayan. Diba? Sa magiging interview ninyo. Sa bawat isang bahay, bawat isang pamilya dito sa Pilipinas. Magpatulong po kayo sa DSWD. Pero pag sinabi naman po, inayo pa kayo, ng bawat isang pamilya na malaki ang naging tulong ni former President Duterte sa Pilipinas, malaki ang naging tulong ng war on illegal drugs, pauwiin nyo po dito si former President Duterte. Tigilan nyo na yung na yan. Tigilan nyo na yung hearing na yan. Gastos lang yan No? Dito, magpatulong kayo sa DSWD. Magpasama kayo. Yung totoo lang Yung totoong sasabihin lang. Baka naman lantahan nyo rin kami. Diba? Ito yung sinabi naman tapos yung ilalagay ninyo doon. Kabaliktaran, di ba? Nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kabayan? Just comment down below. Yan, maraming salamat po at syempre huwag pong kalimutang mag-like mga kabayan. Malaking tulong po yan para sa ating channel. Maraming salamat po.